Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Sa Panginoon ay buong puso ang kanyang pagtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad siya ay kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So sa Panginoon, buong pusa tayong magtiwala at itutuwid niya tayo yung mga plano natin. Pagtitiwalaan natin ang ating Panginoon Diyos kahit minsan hindi na natin naiintindihan yung sitwasyon na meron tayo. Kailangan nauunawaan natin ang Biblia, nauunawaan natin kung sino ang Diyos. Nagtitiwala tayo sa Diyos kasi kilala mo siya. Parang kapag ikaw meron kang karelasyon, kapag kilala mo yung karelasyon mo, pinagkakatiwalaan mong mabuti. Kumbaga, ready ka, willing ka iharap siya sa altar, willing ka magpakasal sa kanya kasi pinagkakatiwalaan mo siya. So, hindi naman pwede na pakakasalan mo yung tao na hindi mo kilala, hindi mo na pagkakatiwalaan. Parang, hindi maganda yun, di ba? So, dapat, ganun, pinagkakatiwalaan mo yung buhay mo sa ating Panginoon Diyos. You will trust God with all your heart at nauunawaan mo kung sino siya. Trust God daily. Ibig sabihin, sumusunod ka kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi pwedeng nagtitiwala ka sa Diyos pero hindi ka marunong sumunod sa Kanya. Obeying without understanding is nothing. Being Christian is trusting God is the best way na pwede natin gawin. But sometimes we have situations that beyond on our understanding. Like what happened to David. Andun siya sa lambak ng kadiliman. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Para siyang isang ligaw na tupa na nasa lambak na dilim. Pero dahil nagtitiwala siya sa Diyos, andun yung understanding niya na gagabayan siya ng Diyos. So sa buhay natin, ganun din po. Kahit nandun tayo sa lambak na sitwasyon ng buhay natin, nasa moment tayo ng kadiliman, pagkatiwalaan natin yung ating Panginoon Diyos. And kapag andun ka sa lambak ng kadiliman, pero andun yung faith mo kay God, hindi ka niya pababayaan eh. Trusting God is a way of understanding even you are blindfolded of what happened in the future or even that you are clueless of what is going on. Let us trust God, Lord, with all our heart. Pero pagdating sa ating mga sarili, do not lean on to our own understanding. Kasi yung pangunawa natin, very limited lang. But yung pangunawa ng ating Panginoon Diyos, that is eternal. Minsan, dinadala tayo ng ating pastol sa malayong lugar, malayong lakbarin, pero ang nakikita lang natin is kung ano lang yung nandun sa paligid natin, very limited lang ng pangunawa natin. Ang plano ng Diyos is eternal, pangmalawakan. So, minsan malayo man lang yung landas na tinatahak natin, nakakapagod, mainit, marami kang pinagdadaanan, nakakapagod, gusto mo nang sumuko, pero magtiwala ka lang. Kasi minsan, kung ano lang yung bukas, yung few weeks after later, kung ano lang yung, or tomorrow, or yes, o kaya, after ilang months, ilang years, yun lang yung nakikita natin eh. Very limited lang. Dapat magtiwala tayo sa ating Diyos ng buong puso. Hindi sa pansariling pangunawa natin. Kasi kapag nangyari yun, na nag-depend tayo sa sariling pangunawa natin, mapahamak tayo. And minsan kung mapapasin mo, marami tayong prayer na
marami tayong prayer request na or pinanalangin na mali pala. So, trust God with all your heart. In all your ways. Just lean on your understanding to Him, not to your own understanding. So, trusting God is obeying beyond understanding. Our human understanding is very limited and nearsighted. But God, just trust to our God. The decisions that is the very best decisions that we can make in our life. Kaya hindi po tayo dapat nananalig sa ating pangunawa. In your own acknowledgement, acknowledge God and honor Him to your path. Gusto mo ba na hindi ka magkamali sa buhay mo? Ibigay mo yung mga decision mo at nakakalugod yun sa Panginoon Diyos sa ating buhay. Yung tipong natututunan pa rin natin sumunod sa Kanya kahit na hindi natin maintindihan yung sitwasyon na meron tayo. Marami pong pagkakataon sa buhay natin na dadalhin tayo ng Diyos sa isang lugar na madilim, but along the way, when we acknowledge God and honoring God in every decision sa buhay natin, maraming crossroad tayong pagdadaanan. But remember that God, infinite wisdom, and have eternal plan for us. So magtiwala lang tayo sa Kanya. God has His own wisdom. Meron siyang sarili niyang karunungan sariling katalinuhan. He knows everything. Yung mga panalangin natin, bago natin banggitin, alam na niya yun. Plano po ng Diyos pang walang hanggan. Imbis na mag-worry tayo or mag-complain tayo, let's honor God and or making decisions in our life. Sa lahat ng decision na gagawin natin, you have to make sure na ibibigay mo ito ng buong puso, kalwalatian sa ating Diyos. For a very simple reasons. Why? Because you can never go wrong. Hindi ka mali when you surrender your decisions to our God. And I want to share with you this simple, powerful prayer. And Sovereign Lord, you are a God of infinite wisdom. Your plan is eternal. Help us to trust you wholeheartedly, replenish our understanding, and relying on your wisdom. May we acknowledge you in all our ways, seeking your guidance for our paths. Grant us the faith to follow where you lead. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you everyone, and God bless.